Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito na naman pong kahilingan ng House of Representatives sa komite ni Representative Joel Chua na Good Government and Public Accountability about the remaining names dyan po sa acknowledgement receipt na isinumite ni Sara Pusit sa COA. Total of 677 individuals na kailangan daw po i-verify ng PSA. Yan po ang request ng komite ni Representative Joel Chua. Kasi po, kung maalala ninyo, dalawang pangalan na po, yung famous name na Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin ay non-existent. Wala po sa database ng Philippine Statistics Authority, walang certificate of live birth, walang certificate of marriage, or even the certificate of death. So, I believe marami pang mga pangalan na nakalagay, nakapirma doon sa acknowledgement receipt. It's not even an official government receipt ang ibinigay nila Sara Pusit. So, dapat dito talagang imbestigahan ito. No, kasi itong inyong Vice Presidenteng Pusit ay above the law. That's what she thinks. Okay? So, at ganun din po, may isa pong senador na nagsabing ang Uniteam ay budol. Okay, so malalaman natin kung sino po yung senador na to, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating live stream at video premiere. Special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, tumutulong at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes. Okay mga kababayan, no? Ito po, ipapakita natin sa inyo yung buod na lang po, no? Ito po ay quote card galing sa Impact Leadership. Pero bago ko po ipakita sa inyo yung quote card, basahin po natin yung maiksing nakasulat dito sa Impact Leadership. House Panel 6 PSA verification of 677 alleged beneficiaries of Sara's confidential funds. The House Committee on Good Government and Public Accountability has requested the Philippine Statistics Authority o yung PSA for the benefit of the kids, no? Yung PSA, pag meron kayong examen, tulad namin nung mga kabataan kami, lalong-lalo na nung elementarya, yung mga ganyang mga ano pa tawag dyan? Acronym, no? LTO, MMDA, kailangan sa uluhin nyo yan kung ano ang mga pangalan ng mga yan, no? PSA, dating NSC, National Statistics, o NSA, parang gano'n. Ginawang PSA, Philippine Statistics Authority. To verify the civil registry records of 677 individuals listed as recipients of confidential funds under Vice President Sara Duterte's leadership of the OBP or the Office of the Vice President and DepEd or the Department of Education. Biruin nyo, 677 plus 2, kasi na-verify na yung dalawa, probably that will be 679. They used so many names to disburse the confidential funds. Ilan doon ang totoo? At kung meron mang totoo, yan ba ay ipapatawag sa hearing ng komite ng Good Government and Public Accountability just to question them if they really receive that fund? Kung sila man ay mga confidential informant, di po ba? They can request executive session. So, para malaman natin, the chairmanship o yung chairman na sabing, okay, itong mga pangalan nito, sabi ng PSA ay totoo, at nakausap na rin natin sila na totoo nga sila kung meron mang ganun. Pero, yung nauna na binerify ng PSA na nada
zero, wala talaga na pagkakakilanlan, ay very, very questionable. Even your BP Pusit cannot defend it. Wala po talaga. Yung kanyang SDO sa OBP na si Acosta, sinasabi niya na meron daw totoong piatos sa Davao, pero bigla siyang kinontra doon, pinatigil ni Pusit. Sabi niya, Your Honor, can I request yung suspension? Kasi huli. Sinasabi nila na yung piatos daw na yan sa Davao ay isang tilang. Pero bakit doon sa acknowledgement receipt, 2 T ang nakalagay? So di ba doon na lang kung totoo man yan, kasinungalingan? Ngayon, kung itong embattled Mary Grace Piatos, siya ang pinag-uusapan, siya ang alam niya, siya ang tumanggap ng pera, why not come forward and talk to the committee? Executive session. Para naman kung sakaling ikaw talaga yan, totoong tao, to protect your identity and your security. Kaso hanggang ngayon, itong Mary Grace Piatos and Kokol Belyamin ay non-existent. Wala po talaga. Ibig sabihin, ito ay gawa-gawa at ang pera ay ano? Tama ba? Nababasa nyo ba yung nasa isip ko? Saan napunta yung pera? Kung walang totoong Mary Grace Piatos, walang totoong Kokoy Belyamin, saan nila dinala yung pera? Hindi nila ginamit ng tama ang paggastos, no, ng confidential funds na sasaad doon sa circular. Kaya tignan nyo si Pusit, very defiant. Kung totoong gusto niyang malinis ang pangalan ng OBP at ng DepEd at ng sarili niya, no, kung ano-ano ang pinagsasabi niya, sana sabi niya na totoo. Hindi. Sinisiraan niya sila. Political persecution. Minura niya pa si Joel Chua doon sa rant niya. Sinasabihan niya, ginagawa lang daw ang hearing na yan para lang daw po makakolekta sila ng pera sa eleksyon. Wala naman siyang mapakitang ebidensya. So therefore, she keep evading. She keep deflecting the issue against them. No? Ang ginagawa niya, kina-counter niya ng puro chismis. Marites, akala niya naman mapipersuade nila tayo. Akala niya mabibrainwash niya ang kaisipan ng mayoryang Pilipino. No. It is publicly known, no? Publicly disclosed na kayo sa OBP, ilan ng mga kasamahan mo dyan at dati sa DepEd ay nag-connivance para po, tumababa ang mga bulsa ninyo? Remember that envelope? Yun na lang, bribery rin Diba? Violation, one of the article of impeachment, bribery. Graft and corruption pa yan. Kasi hindi nyo mapaliwanag saan nyo dinala yung ibang pera by giving false, fictitious names sa acknowledgement receipt. Ayan. Diba? Ito po sabi pa, dagdag pa natin ito. This follows revelation that Mary Grace Piatos, a name on acknowledgement receipt submitted by DepEd to the Commission on Audit does not exist in PSA records. House Blue Ribbon Committee Chairperson and Manila 3rd District Representative Joel Chua sent a formal request to the National Statistician Dennis Mapa on December 5th, urging verification of these records to ensure the legitimacy of the recipients. Ibig sabihin, sa maiksing salita, patotohanan. No? Totoo ba na nag-i-assist itong mga pangalan na ito? Tulad ng sinasabi ko. Para matigil na ito, no? Isa lang ang dapat gawin diyan ni Pusit. Tell the truth. Kaya nga sabi nila, di ba? The truth will set you free. Pero ang problema kay Pusit, wala pong katotohanan sa kanya. Kasi meron siya? Di ba? Presidente siya ng impyerno. That's what she claims she is. Ano ang meron sa impyerno? Puro kasinungalingan. Tama, mali. PSA Assistant National Statistician Marisa Grande previously disclosed that another listed beneficiary, Kokoy Belyamin, also have no civil registry record and discrepancies were noted in Belyamin's signature across multiple ARs. Biruin nyo, iisang Kokoy Belyamin pero magkakaiba ng signature. Parang ginagawa nyo naman yung mga sa MBI, parang yung variants ni Juan Tamad, marami. Di ba?
Di ba? Parang kayo, one tamad, nanguha ka ng MBI record mo, wait a second, may kaso ka. Hindi po ako yan. Pareho kayong pangalan eh. Ganun ba ang nasa isip, palusot ng OBP o ng DepEd? I don't believe that. The acknowledgement receipts which justified 612.5 million confidential funds, 500 million for the OBP, and 112.5 million for DepEd are central to the committee's investigation into allegations of fund mismanagement. Ito po ang sabi ni Representative Joel Chua. This is deeply troubling. If Mary Grace Piatos doesn't exist in official records, we have to question whether the other 677 names are legitimate or if they are part of a wider scheme to misuse funds. Ako po, I am alluding to the latter. Part of a wider scheme to misuse funds. Yung po yan. Kasi hindi madepende. No? Tulad ng mga sinasabi natin ng nauna, if they really wanna defend themselves dito sa mga natagpuan nila, lalo na dyan sa mga fictitious names na yan, come forward. Tell the truth. Executive session. And then, the good chairman will just relate to us, okay, we find out that these are what? Fictitious names to secure the identity and the security of the informant. Ganun lang. Walay hanggang ngayon eh. Evasion and deflection. Takbo ng takbo si Pusit. Ensuring the authenticity of these recipients is crucial for maintaining transparency and accountability in the use of public funds. We are committed to uncovering the truth behind these transactions. Ayan po. Ito pa ang request nila. The PSA has been asked to expedite pabilisin daw po. Kumbaga, yan ang priority nyo ngayon. Di po ba? Pasensya naman sa mga nag-a-apply ng kanilang mga live birth, certificate of marriage, or certificate of death. Baka ma-backburner kayo dyan. Kasi ang dami nito, no? Kumbaga sabi, andale, pastor! Expedite the verification process and submit its finding to the committee in electronic and hard copies. Results from this verification are expected to shed light on the validity of the ARs and the proper use of public funds. I agree po. Dapat talaga, mabukal-kal ito kasi grabe mga kababayan. Hindi po libo, hindi po hindi lang thousands o sa English thousands, no? 100,000 ang usapan dito. 500 million pesos. Saan napunta at sino ang mga totoong nakinabang? Hindi ma-explain eh. Di ba? Kaya nga, grabe itong pagnanakaw na ito, mga kababayan. Pasensya naman sa word ha. We are alluding to that kasi wala eh. Anong depensa niya? Political persecution? That's what it is. We're talking about 500 million pesos and you're crying political persecution? You are nag-angry bird ka dyan. Tama ba yung word? Nag-angry bird ka dyan, nagwalwal ka dyan. But what did we get? You just pinakita mo ang baraha mo. Ang baraha mo ay barahang talunan. Kasi you did not address the problem. You just make it more problematic for you. Why? Nakita nyo naman paano siya naging politiko. Ang isang pagiging vice presidente. We don't need that character. We don't need that attitude. You are the second highest leader of the land. You should have shown restraint. You should have shown decorum. No? Dapat nagpakita ka ng magandang halimbawa sa mamamayang Pilipino. Na despite of you being, sabi mong politically persecuted, despite of kaliwat kanan na pagbato ng mga issues sa'yo, dapat nagpakita ka ng magandang asal. Hindi po eh. Diba? Kung baga, binato ka ng bato, ang binato mo, bato din. Diba? Kasi yan ang iyong pagkatao. Ugaling burak. Hindi mo kayang magpakumbaba. Ang sabi niya, hindi siya magpapatawad. What kind of leader are you? Tapos yung mga followers mo, gusto kang iluklok. Pag nanalo ka, what you gonna do with those people who you said you pinipersecute ka? Babawian mo sila.
Diyan na nga lang yung inasal mo sa last hearing na yan. You are above and high and almighty. No, nakita nyo yung demeanor niya? Feeling niya siya ang pinakamatalinong abogado doon sa hearing na yon. Alam naman natin, bupol siya. 'Di ba? Airhead nga yan eh. 'Di ba? Hindi ka nga makapagtalumpati nang wala kang babasahin diyan. Pag nag-impranto ka, wala eh. Kung ano-ano na lang na kababuyan, kabastusan o pasensya naman, salitang kalye ang lumalabas sa'yo. 'Di ba? Eto na lang. Hindi mo talaga maipaliwanag. No? Binabato ka ng mga issue, you keep deflecting na political persecution. Wala eh. Wala tayong makukuwang magandang sagot sa kanya. Talagang pinagtatakpan niya kasi alam niya sa sarili niya na meron siyang kabalbalan at maling nagawa. At nasanay po siya doon. Nasanay po siya sa ganung gawain na lagi na lang napagtatakpan, laging pinagbibigyan ang kapritsyo niya. Spoiled brat eh. Diba? Tinawag ng bratinela. Ayan po yan. Bratinelang pusit. Pasensya naman po. Di ba nakakahiya? Tapos gagawin yung sabi nyo, presidente, vindictive. Hindi magpapatawad. So therefore, pag naging presidente yan, lahat tayong Pilipino, wag tayong magpatawad, magpaano na lang tayo. Ganon? Ibig sabihin, ang culture ng gusto niya ay violence. Ang gusto na niyang culture natin ay hate and bitterness. Ganon? No way. We don't need that kind of leader. Mga kababayan, mahiya naman kayo. Ngayon, ano ang sabi dyan ni Congressman Kong Hoon ng 1st District ng Zambales? Amin pong representante ito. Doon nga po sa mga fictitious names na yan. Ano sabi niya? Ano pa kaya ang mga nakatagong transaksyon? Di ba? Lawmakers Islam versus Duterte over fake name scandal, call for transparency. Ayan, di ba? House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative Jay Kong Hoon has criticized Vice President Duterte for allegedly resorting to dishonesty by using a fictitious name, Mary Grace Piatos, in the disbursement of confidential funds. Ito po, yung quote card niya. Nakakabahala na umabot tayo sa ganitong level ng kasinungalingan. Sa mga opisyal ng gobyerno na dapat nagbibigay ng tamang impormasyon, imbento lang pala ang Mary Grace Piatos. Hindi lang ito simple na issue ng pangalan. Pinagmumulan ito ng mas malalim na problema sa transparency at accountability. Kaya kaya nilang mag-imbento ng ganito. Ano pa kaya ang mga nakatagong transaksyon? Correct. Diba? At ang sabi pa ni Congressman Kong Hoon, kaya pala walang nagkiklaim ng 1 million reward kasi peke talaga. Kasi kung meron talagang totoong Mary Grace Piatos at nalaman nilang may 1 milyong pabuya, they will come out. Pero, they will be questioned, are you really Mary Grace Piatos who received the confidential funds and this is your signature? Yun lang, di ba mga kababayan? Kaya, wala talaga. Dapat ang naging trabaho ni Sara Duterte ay hindi abogada. Hindi isang BP, kundi inventor. Inventor. Magaling po eh. Magaling mag-imbento ng kasinungalingan. Kasi siya presidente ng impyerno eh. Sa kanya galing yan Mahiya kayo. Baka sabihin nyo ako nag-iimbento. Hindi po, kanya sabi yan. Ano pa ang sabi ng aming butihing mambabatas? The Zambales lawmaker emphasized the importance of ensuring transparency in government spending. Sa bawat pisong ginagastos ng gobyerno, karapatan ng mamamayan malaman kung saan ito napupunta. Pero paano kung ang kwento pa lang ay imbento na? Ayun nga naman. Kong Hoon urged Congress to intensify its scrutiny of the OBP, reiterating the need for greater accountability. Ang dapat ay tapat. Walang lugar para sa mga kwentong imbento, lalo na sa isang tanggapang pinopondohan ng buwis ng taong bayan. Sana naman po, ang aming butihing representante ng Zambales sa isa na ganyan ka din.
Back at you din ha, Congressman. Dapat may transparency and accountability. Okay? O yun lang ang paalala ko sa iyo kasi ako tagagapo po ako. Yan po ang aming representante. Kung matapang siyang magsalita ng transparency and accountability, sana hindi mag-backfire sa iyo yan, Congressman ha? O, paalala lang mga kababayan. Karapatan ko naman yan. Taga-Olonga po ako. Siya ang aming congressman. Di ba, Kong? Peace tayo. Okay. So yan po, no? Iimbestigahan yan, yung 677 signatures. That's too many. Oo. Napakarami. Pero through expedite process, si ASEC Mapa ba yun? No? O, sige, galingan nyo po ha, PSA, galingan nyo po. Okay, sana malaman natin sino ang totoo dyan at ipatawag at tanungin, tignan ng mga signatures, ipa-forensic, no? Yung kanilang mga penmanship. Okay? So, pasok naman tayo dito sa isang senador na ang sinabi na ang unit team ay budol. Okay. Papatunayan natin na yung sinabi niya ay totoo. Opo. Okay. Sa politiko, budol ang unit team. Bato de la Rosa laments broken Marcos Duterte alliance amid impeachment moves versus Duterte. Senator Bato de la Rosa has described the unit team as a scam following the falling out between President Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. De la Rosa described the once formidable alliance in unsavory terms in response to the House of Representatives' impeachment complaint against Duterte after the lower chamber investigated her alleged misuse of confidential funds. Quote, ang pinanghihinayangan ko lang yung unit team, yung nagtutulungan noon para nating binudol ang taong bayan. Unit team noon, tapos ngayon nagtitirahan. Parang inisahan natin ang taong bayan. Oh. De la Rosa said he is already expecting the House to impeach Duterte and forward the articles of impeachment to the Senate, which will have no choice but to convene as an impeachment court and hold a trial for Duterte. Oh, ayan. Yan po. In-expect niya yun. Pero itong ipunto natin, itong sinabi niyang budol ang unit team. Budol ang unit team ngayon, para sa kanya, may nagpasa ng impeachment. Paano mo nasabing budol ang unit team? Dahil dyan sa nagpasa ng impeachment? Sino ba ang nagsimula ng pangbubudol? Sino ang nagsimula ng pagsira ng unit team? Even your VP Sara Pusit Duterte said, ang unit team ay nung campaign lang nung election. After that, wala na. Ayun ang sabi niya eh. Pero si Pangulong Marcos is still hoping for a unit team to unite all the Filipinos and our country. Hindi lang nung during election or campaign. Pero ang amo mong Pusit, yun ang sabi niya. Bakit? Kayo ang unang nanira eh. Kayo ang nag-divide ng unit team. No? Sinimulan ninyo. Yung mga vloggers, influencers na supporter ninyo 2 months after makapanumpa ang Presidenteng Marcos bilang presidente, sinimulan na siyang gibain. Adik. Sinundan ni Roque, bangag. Papayag ba kayong maging pangulo ang isang bangag? 'Di ba? Tapos tinira nyo siya sa West Philippine Sea. Tinira nyo siya sa EDCA. Isusulong tayo ng pangulong ito dahil bangag siya sa gera sa China. O hanggang ngayon, nasaan ang gera ng Pilipinas at China? Wala. Ang Pangulong Marcos naninindigan para sa mga Pilipino doon sa West Philippine Sea. Karapatan po natin yan dahil meron po tayong 2016 arbitral ruling that the international body gave us, no, na karapatan na mangisda, malayang maglayag, malayang makapanguhan ng resources ng tubig na yan within our exclusive and economic zones na 200 nautical miles. Hindi yan pinanindigan ni Digong. Diba? Yang unit team na yan was created with the aspiration na wala ng kulay ang politika para po sa ikauunlad ng ating bayan at ng mamamayan. However, you, the Dutertes, use these bloggers and influencers to start nagibain itong administrasyon na to. Ay hindi naman papayag naman ang mga supporter at loyalist ng admin. Hindi po ba? Nakita namin kung gaano kayo kabisius. Hindi nyo nga mapakita ang ebidensya nagdudurog, nagsisinghot ang Pangulo ng mga addictus pulburunos.
Gumawa pa kayo ng video na nagsisinghot ang Pangulo pero puro kasinungalingan. Paano nyo kami mai-impluwensyahan? Paano kami papanig sa inyo kung wala kayong mapakitang solidong ebidensya? Tapos sasabihin mo, budol ang unity? Paano ka nabudol? Paano ka nabudol dahil dito sa impeachment? I-backtrack mo ba to? Kampo ni Duterte ang unang nambudol. Diba? Tinry pa ninyong ikudita ang Speaker Martin. No? Merong movement. Yan, yung si Aling Maliit, saka si Pusit. It is a well plan to oust the President para makapanilbihan ng mahaba ala Gloria si Pusit? No! Sabi ko nga sa inyo, history will never repeat itself. If you never learn to that history, then you tend to repeat it. But if you learn something from that history, you will never repeat it. Diba? Oh, papayag ba ang mga Marcos loyalist, supporter at Marcoses na they will be ousted again from the Malacanang? Never. Diba? At alam ng Pangulo yan. Kung pinanood nyo yung mga interview ng Pangulo, alam niya na maraming mga ahas na nakapaligid sa kanya. He is aware of that. Ano, tanga ang Pangulo? Tapos sasabihin mo, binudo lang unit team dito? Ano? Sinong sisisihin mo? Ang Pangulo? Sisihin mo ang amo mong Duterte. Sa maisog rally, bangag, bangag, bangag. Walang transparency, accountability. Yung pala sa inyong magre-reflect, yung amo mong Pusito, she cannot even explain how she spent her confidential funds or other budget in the two departments that she handled. Diba? Tapos ito, nagtutulungan nga eh. Pero yung amo mong Pusit ang may problema. Diba? Kasi hindi siya napagbibigyan sa gusto niya. Lahat ng gusto niya ay ibibigay, hindi naman po pwede. O tulad na lang yung paggamit ng helicopter ng Pangulo, dapat siya daw ang priority. Ano ka? BP ka lang. Ang laking pera ng taong bayan ang ginagastos ninyo, uwi ka ng Davao to your family. Why don't you just transfer your family to the kung saan ka man nakatira ngayon dyan sa Manila? Diba? Spending so much money, gas ng helicopter, overtime ng piloto, kung may nangyari pang masama sa kanya, sino sisisihin? Ang Pangulo? Diba? Lahat ng kapritsyo gusto ibigay sa kanya? No way! Sige nga. Paano nabudol? Lahat nagtitirahan? Sino bang unang tumira sa Pangulo, sa administrasyong ito? Diba si Digong sa kanyang programa noon, sinabihan niya ang Kongreso na the biggest na yung ano ba sabi niya noon ni Digong, yung House of Representative, malaking corrupt? Diba? Inalmahan siya. Wala nga silang mapakitang ebidensya. Yung sinasabi nilang ang laking ninanakaw ng mga congressman. Wala naman silang mapakitang ebidensya. Nung nilabasan sila ng ebidensya ni House Secretary General Velasco ng report from COA, malinis sila. Wala silang masabi. But the narrative is there. Paulit-ulit lang, inuulit lang ng mga vlogger nila. O di ba mga sinungaling? Tapos ikaw, bato, sasabihin mo, budol, ang tanging ng budol ay ang mga Duterte. Ang tanging ng budol ay kayo. Imbis na magtrabaho kayo para sa bayan, ang trabaho ninyo ay para sa mga Duterte. You always come in the defense of the Duterte. Mas inuuna nyo ang mga Duterte, no? Na pagsilbihan bago ang taong bayan. Kaya wag kami bato. Diba? Bakit hindi kayo nagsalita ng budol habang sinisira ng mga Duterte ang administrasyon? Si Pangulong Marcos, si FL Lisa, si Speaker, at ang Kongreso. Diba? Come on. Kasinungalingan yan ba to? Wala kang ang pinakita dito paano nabudol ng unit team. Ang nambudol ay si Sara Duterte. Yan yun. Siya ang sumira sa unit team pero ang Pangulo, unit team pa rin ang iniisip. Walang kulay ng politika kay Pangulo. Hanggat marunong ka, may kakayahan kang magsilbi sa bayan, anuman ang kulay ng politika mo, pwede kanyang kunin. Kung ikaw ay Pilipino, walang kulay ang politika mo, whether dilaw, pinklawan, berde, pula, asul, basta't Pilipino ka, sabi ng Pangulo, nangangailangan ka ng tulong, tutulungan ka. O tingnan nyo yung ginawa kay Mary Jane Velasco. Noy Noy, save her life. Si Duterte,
Sabi, patayin nyo na. Pero hindi. O anong ginawa ngayon ng Pangulo? Kinausap ng kinausap. O, nabigyan ng chance. Baka makauwi ng magpapasko si Biloso sa bahay niya. Si Biloso pala, si Mary Jane. Di ba? Ayan na, nagkaroon na po ng kasunduan ng Indonesian government at ng ating DOJ ba? Na para i-repatriate, ibalik si Mary Jane Biloso sa atin. O, di ba? Dalawang magkaribal na pamilya sa politika, nagtulungan pa para maisalba ang kababayan natin na si Mary Jane Biloso sa death row. Pero yung amo nilang si Digong, sabi niya, sige, patayin nyo na. Di ba? Sino talagang may tunay na pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino? Yung amo mo? O itong Marcos? Di ba? Kakaya naman kayo. Depensahan nyo muna yung West Philippine Sea. Sabi mo kay Digong. Sabi mo kay Sara Duterte. O, di ba? Tapos sasabihin mo, budol lang unit team. Oo, budol lang unit team kasi sa amo mo. Amo mong pusit, siya ang budol. Ang laki nga ng binudol na confidential funds eh. Di po ba? Tama mali. Sumasang-ayon ba kayo mga kababayan na ang tanging budol dito sa unit team na ito ay si Sara Duterte at yung mga kaalyado nila? Ginamit nyo ang Marcos kasi alam nyo wala kayong bilang nung eleksyon. Bakit si Robin Padilla pilit na siningit ang sarili niya sa unit team? Bakit hindi siya sumama dun sa PDP Laban? PDP Laban yan. 'Di ba? O, bakit nyo ginamit? Kayo mambubudol, kayo ang manggagamit. Kaya wag kami bato. Alam namin ang katotohanan. You are just masking yourself and your mga minions na ang ibabato nyo na ano ay sa unit team. 'Di ba? Ang galing niya magsalita. Ikaw, budol ka din eh. Sige nga, ano bang batas na primary act ang naipasa mo, nagawa mo? Yung nag-iisa mong batas, binito pa eh. Di po ba? Kayo ang budol. Kaya dapat hindi na kayo makabalik bilang mambabatas. No? O kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.